Magandang umaga po mga kapatid. Muli tayong mag-aral ng banal na salita at ituloy po natin ito pong ating serye ng pag-aaral. At ang ating pong pinag-aaralan ay yung Gospel of the Lord Jesus Christ according to John. At nandito na po tayo sa chapter 6. At ito po yung part 1. At ganito po ating mababasa sa banal na kasulatan. Sa verse 1 ng chapter 6, sometime after this, Jesus crossed to the far shore of the Sea of Galilee, that is, the Sea of Tiberias. So makikita natin, mula doon sa chapter 5, na andun po siya sa Judea. No? Ngayon ay muli siyang bumaba. No, sa mapa po ay pataas, no? Muli siyang bumaba doon sa Galilee at doon siya pumunta sa dako ng Tiberias. Ano po? So makikita po natin yan dito sa ating mapa at kung ating pong i-close up, ganito po ating makikita, no? Yung Tiberias po, no, ay naandun lamang po sa baba ng ng Magdala, sa baba ng Capernaum. So mula sa Capernaum, Magdala, Tiberias, no, pababa. Makikita po natin, ito po ay tinuturo ng red arrow. So, diyan po siya pumunta mula po sa Jerusalem, no, mula po sa Judea. At ganito po ang ating mababasa sa verse 2, and a great crowd of people followed him because they saw the signs he had performed by healing the sick. Ano po yung sign na ito? Ano po yung sign na ito na kung saan ay nakita ng ating ng mga tao, kaya nga ang mga taong ito ay sinusundan siya. Ito po yung sign na kung saan ito po yung mag-a-approve na si Jesus, siya na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kung naaalala niyo po doon sa Acts chapter 2, doon sa araw ng Pentecost, yung pong sermon, yung first preaching na ginawa ni Peter, ganito po yung kanyang introduction. Sa verse 22, ang sabi niya po ay ganito, fellow Israel, o fellow Israelites, listen to this. Jesus of Nazareth was a man accredited by God to you by miracles, wonders, and signs which God did among you through him, as you yourselves know. So, Jesus was approved by God through the signs, miracles, and wonders that he did. So, mahalaga po itong mga signs na ito. Mahalaga po itong mga tandang ito sapagkat ito po yung pagpapatunay na ito pong historical man na tinatawag na Jesus, siya na po yung iniintay na Messiah o Kristo, ang anak ng Diyos. Kaya nga, doon po sa purpose ng pagkakasulat ng aklat na ito na ating pong tinataludtod na pag-aralan, mababasa po natin doon sa John chapter 20 verse 30 to 31. Ganito po ang ating mababasa. Jesus performed many other signs. No, napakarami pong signs na ginawa ng ating Panginoon Kristo. Pero dito po sa sulat na ito, ang sabi ni John, Jesus performed many other signs in the presence of his disciples, which are not recorded in this book. So, hindi natin mababasa to dito sa librong ito. Pero may mga signs na ibinanggit dito sa librong ito. Ang sabi doon sa 31, but these are written. Yung mga signs po yun. These are written that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. So, ang purpose ng aklat na ito na ating pong pinag-aaralan ay dun sa babasa ay maniwala siya, no? Makumbinse siya na itong historical man, Jesus, siya na nga ang Kristo, siya na nga ang anak ng Diyos na kanilang iniintay. At yung pong maniniwala, magkakaroon po sila ng buhay. At ang buhay pong ito, yung buhay na walang hanggan. So, papatuloy lang po natin yung pagbabasa. Sa verse 3, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. Then Jesus went up on the mountainside and sat down with his disciples.
The Jewish Passover festival was near. So imagine natin po na yung pong mga tao na nakakita ng sign ay patuloy na siya po ay sinusundan. Kung nasan po siya, pinupuntahan po siya. At ito po ay hindi kakaunting mga tao. Ito po ay multitude of men. Ang sabi nga po dito sa NIV, great crowd. No? Sinusundan po siya kung saan po siya pumunta. Kung nabalitaan po siya na nasa Galilea, pupuntahan po siya sa Galilea. Kung saan man sa lugar sa Galilea. Sa Cana, sa Capernaum, sa Magdala, sa Tiberias. Kung nasaan siya, minupuntahan na siya po ng mga tao. Dahil po dun sa mga signs na kanyang ginawa. At sa verse 5, ganito po ang ating mababasa. When Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said to Philip, "Where shall we buy bread for these people to eat?" He asked this only to test him, for he already had in mind what he was going to do. So, nung makita niya ng ating Panginoon Kristo yung great crowd na papunta sa kanya, ang tinanong niya kay Philip, nako, paano natin pakakainin ng mga taong ito? No? So, 5,000 people, no? Estimated 5,000 people yung kanyang magiging bisita na kanyang pakakainin. Imagine niyo kung gaano karaming Jollibee ang order. Kung panahon natin ngayon, gaano karaming Jollibee yung kanyang orderin para lang mapakain ang mga tao ito. Pero ito ay tinanong ng ating Panginoon Kristo upang i-test lamang, no? Subukan lamang ito si Philip kung ano ang kanyang sasagutin. No? Sapagkat alam na ng ating Panginoon Kristo ang kanyang gagawin na pagpapakain dito po sa 5,000 people. Doon po sa verse 7, ang sabi po ni Philip, ganito, Philip answered him, "It will take more than half a year's wages to buy enough bread for each one to have a bite." So, doon lamang sa isang kagat, napakalaking pera na ang kanilang gagastusin, no? Half a year wages, 6 months wages, na yung kakailanganin lang pera para lamang makabili ng pagkain para mabusog ang mga taong ito na sumunod sa ating Panginoon Kristo. Imagine, 5,000 people ang pakakainin nila. At tinataya ni Philip na ito ay kukonsumo sila, gagastos sila ng 6 na buwan na sweldo. So, 6 na buwan na sweldo na kanilang ang gagastusin nila. So, isang malaking problema para sa kanila ang bagay nito. Hindi nila alam kung magkano ba yung nasa treasury rin na. At pangalawa, o-order pa sila. No? O kung raw materials ang nandyan sa kanila, yung natawag na flour, ilang oras pa ang ikukonsumo para makapag-bake sila na makapagpapakain ng 5,000 kalalakihan. So, verse 8 ang sabi ay ganito, "Another of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother," na si Andrew po, yung kapatid ni Simon, ang sabi, spoke up, "Here is a boy with 5 small barley loaves and 2 small fish. But how far will they go among so many?" So, sabi ni Andrew, meron ditong bata, may dala siyang 5 tinapay at 2 isda. So, kung kukonsidera po natin ito sa panahon natin ngayon, happy meal lang ito, no? Pagkain lamang ng bata. 5 maliliit na tinapay at 2 isda na baon-baon ng isang bata, no? At paano ito magkakasya kung ito ipapakain natin doon sa 5,000 mga kalalakihan? Kaya sabi ng ating Panginoon Kristo sa verse 10, Jesus said, "Had the people sit down, there was a plenty of grass in that place, and they sat down."
At ito ay tinatayang 5,000 men were there. No? Pinaupo niya. Now, sa verse 11, ang sabi, Jesus then took the loaves. Ano yung loaves? Yung 5 small pieces of bread. Na 5 pirasong tinapay. At ito ay kanyang pinasalamatan. Sabi, Jesus then took the loaves, gave thanks, and distributed to those who were seated as much as they wanted. And he did the same with the fish. Imagine, 5 loaves of bread. Pero nung ibigay niya po, matapos niya itong pasalamatan sa Diyos, no? At i-distribute niya na po, ibinibigay niya na po sa isa't isa doon po sa 5,000 men. Kung ano yung gustong hilingin, no? Kung ano yung hinihiling nila na kanilang kakainin, sapat para sila mabusog, yun yung binibigay na ating Panginoon Kristo. So, 5 bread yun. Pag humingi ng 5 bread, bibigyan niya ng 5 bread. Meron pang 5 bread ulit dito, no? O meron pang sobra, ibibigay naman sa kabila. No? Kung ilan yung gusto nilang kainin, ay yun yung ibinibigay ng ating Panginoon Kristo. Gusto ng 6 na bread, bibigyan ng 6 na bread. Pero imagine ninyo, mula ito sa 5 bread, no, at 2 isda. Pero kung magkano yung gusto nilang tanggapin, no, kung ilan yung gusto nilang tanggapin tinapay, yun yung ibinibigay ng ating Panginoon Kristo at ng kanyang mga alagad. At imagine niyo 5 loaves of bread at binibigyan yung 5,000 men. Imagine natin, meron pang tira. At sabi po dito sa verse 12, when they had all had enough to eat, he said to his disciples, gather the pieces that are left over. Let nothing be wasted. So they gathered them and filled 12 baskets with the pieces of the 5 barley loaves left over by those who had eaten. 5 maliliit na tinapay ipinakain sa 5,000 kalalakihan na may tira pang 12 basket. So imagine po ninyo kung gaano kalaking tanda muli ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, kaya siya gumagawa ng tanda para patunayan na siya na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At ito ay muli siyang gumawa ng tanda sa pamamagitan ng 5 maliliit na tinapay na pakainin ang 5,000 kaluluwa. Kaya nga doon sa verse 14, ang sabi ng banal na kasulatan ay ganito, after the people saw the sign. Ano yung sign? Pagpapakain ng 5,000 mula sa 5 tinapay. Now, after the people saw the sign, Jesus performed, they began to say, surely this is the prophet who is to come in the world. Sabi ng mga tao na nakakita nitong miracle na ito, no? Siya na nga ang propeta. Kapag sinabing siya na nga ang propeta, siya na rin yung king. Siya na rin yung hari. No? Siya na rin yung saserdote. No? Siya na rin yung priest na kanilang iniintay. Na itong mga propeta, hari, priest, no? Kapanahon na ni Moses, ito yung pinapahiran. Ito yung Christus. Yung salita pong Christus na sa Greek, no, at sa Hebrew ay Messiah. Sa English po yan ay anointed. No? At sa Tagalog po ay pinapahiran. At yung kanilang iniintay na Christus, yung kanilang iniintay na pinahiran, ay inaasahan nila na ito ay gaganap ng 3 katungkulan. Na siya ay propeta, siya ang hari, siya ang saserdote. No? At kaya nga, nung makita nila yung signs, no, alam nila ito na ang Kristo na kanilang iniintay. Alam nila na ito na nga ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Pero
ang sinabi ng mga tao na makita nila ang miracle na ito. Surely, this is the prophet who is to come in the world. Na ang ibig sabihin po noon, siya na rin yung hari. Kaya nga, nung matunugan ng ating Panginoong Kristo na ang mga taong ito ay pagpwersahin siya na maging hari, ang ating Panginoong Kristo po ay umakyat sa bundok na nag-iisa. Ang sabi doon sa verse 15, Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. So siya po ay muling iniwan niya po yung mga tao at siya po ay pumunta sa mountain. So sana po ay may natutunan po tayo sa maikling panahon ng ating pag-aaral, at sana po ay kung yung pong nagustuhan ang aral na ito ay nagustuhan niyo po yung video ito, sana po ay patuloy kayong mag-subscribe at i-ring nyo na rin yung bell, i-like nyo na rin po at i-share nyo po ito sa inyong kaibigan. Kung meron po kayong comment, mag-comment po kayo sa comment section na nasa baba at panoorin nyo na rin po itong video ito na nasa inyong harapan. Muli, ako po si Nehemiah Sayubay at taos puso po nagpapasalamat sa inyo.